Tara, samahan niyo ako mag-repot tayo ng strawberry plant. Siyempre, ang kailangan natin yung strawberry plant tsaka yung ating pot na paglalagyan. Eto, kinuha ko siya and then ikakat ko muna yung plastic niya. Cut muna. Yung variety nga pala ng strawberry plant na to is kingberry. Then, dahan-dahan ko lang tinanggal yung plastic niya. Yung pot pa nga pala nito is from empty can ng biscuit. And then, binutasan ko lang siya para maging pot. Dapat nga pala maraming butas kasi ang strawberry plant ayaw niya yung hindi na-drain yung tubig kasi mabubulok yung roots niya. Kaya, importante yung madaming butas yung pot. Next step naman, ito, maglalagay na ako ng soil. And then, isuzoom ko lang yung camera para makita yung ilalagay kong soil. Yung ilalagay ko nga pala dito is loam soil. Pero yung iba, gumagamit sila ng perlite rocks, yung kulay puting rocks na ginagamit sa halaman. At naglalagay din sila ng konting sand, tapos imimix lang nila yun sa soil. Dahil wala ako nun, ito na lang munang loam soil ang gagamitin ko. Pwede naman tong loam soil, basta buhaghag yung lupa. Lagay-lagay lang lupa until mapuno yung pot niya. Ito nga palang strawberry plant na nabili ko na to is may kasama siyang instruction kung paano mo siya alagaan, kung ilang beses mo siya dapat diligan. Nakalagay doon na sa isang araw, isang beses mo lang siya dapat diligan. Pero kapag sobrang init at sobrang tuyo na ng lupa nung strawberry natin, pwede mo siyang diligan ng 2 beses. Isa sa umaga at isa sa hapon. Ito nga palang strawberry nito is heat resistant. Kaya niyang mabuhay sa mainit na lugar katulad ng Pilipinas. Hindi na natin kailangan magpunta ng Baguio para lang makapag-alaga tayo ng strawberry. Ito nga palang kingberry variety is malalaki yung strawberry na pinoproduce niya. So, kaya ko siya pinili. Compare dun sa maliliit, pero hindi siya ganun katamis. Nabili ko nga pala tong strawberry plant na to sa isang online seller. Tapos, shinip niya sa akin gamit ang courier. Dapat yung seller na mabibilhan nyo is nag-ship siya ng mabilis kasi mamamatay yung strawberry plant kapag naipit siya sa delivery. So, dapat mga 3 days lang nasa inyo na. Pwede rin ipalalamove nyo na lang or grab para mas mabilis sa inyo na dumating. Masigurado kayo na buhay yung strawberry plant nyo na darating sa inyo. Yan, lagay-lagay lang ng lupa. Tapos, i-zoom out ko na nga pala siya para makita kung paano ilalagay dun sa pot. Okay, ngayon, kakat ko lang muna yung plastic, temporary plastic pot niya. Ayan, ite-tear ko lang siya para malis siya dito. Ayan, tinatanggal ko na yung temporary plastic pot para mailipat ko na siya dito sa malaking pot natin. Ayan, unti-unti ko na siyang hinihila pababa para matanggal na. Then sa kabila naman, dahan-dahan lang kasi ayaw kong maputol yung roots niya. Yan, dahan-dahan lang. Yun, natanggal ko na siya.
Ayan, sa wakas natanggal ko rin siya. And then, chinek ko lang yung roots. Then, nagkukay na ako ng hole sa gitna. Yan, magkukay ka lang ng hole. And then, ilalagay ko lang sa gitna. Then, ilalakihan ko pa yung butas. And ilagay ko na siya. Yan. And then, lalagay lang ng lupa ulit. Yan. Lupa sa side. Saka importante nga pala sa isang strawberry plant na huwag ibaon yung crown niya. Yung nasa gitna na patusok. Yun yung tinatawag na strawberry crown. Doon kasi manggagaling yung mga bagong usbong ng leaves ng strawberry. So, kapag tinakpan mo yun, syempre, mabubulok at mamamatay yung ating strawberry plant. Eto, isusum ko nga pala siya para makita nyo. Ayan, ituturo ko siya. Ayan. Yan yung tinatawag na strawberry crown. Nasa gitna. Yan. Ayusin ko lang yung lupa sa gilid. Yan. Okay na siya. And then, after nya naman, tatanggalin ko lang tong isang stem na luma na. Yan. Tinanggal ko lang siya. And then, syempre, pagkatapos nun, dapat diligan natin yung strawberry natin. So, kukuha lang ako ng spray bottle. Yan, spray bottle water. Isprayan ko lang siya sa lupa. Yan, gumamit ako ng spray bottle para hindi ma-over water yung ating strawberry plant. Dapat medyo moist lang yung ating strawberry plant. Hindi yung dapat sobrang tubig yung ilalagay sa strawberry. Kasi iniiwasan natin na mabulok nga yung kanyang roots. Yan, mag-spray lang tayo ng tubig para mabasa yung soil. Dapat kasi moist lang siya, pero dapat hindi overflowing yung tubig. So, spray lang ulit. Spray hanggang moist na yung lupa. Ito, chinecheck ko kung basa na ba or moist na yung lupa dyan. Yan. Ayan, spray lang dun sa gilid na hindi pa masyadong moist. Yan. Spray lang. Then, dito naman sa gilid. Spray. Yan, chinecheck ko kung basa. Yan, moist na. And then, yan, lalagyan ko lang siya ng soil dito sa gilid. Yan, kasi parang konti pa yung soil niya dyan. So, maglalagay lang ako ng konti. And then, yan, spread ko lang evenly. And then, maglalagay pa ako ng lupa sa taas. Yan. Para kasing konti pa lang yung lupa doon. And then, spread mo lang ulit. Then, yan. Tapos na siya. Okay na siya. Yan. Lagay lang konting lupa. Then, yan, okay na. Pwede na siyang ilagay under the sun. Yan. Ang napansin ko dito sa strawberry plant na to, dapat medyo nasa shade pa rin siya na part na hindi masyadong naiinitan din. Kasi medyo nalalanta siya. Thank you for watching. See you on my next video. Bye!